Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Joyce Biray, nakasalukuyang nag-aaral sa Norso Mabinay Campus ng Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. At sa panibagong araw na ito ay may panibago na naman tayong paksang tatalakayin. Handa na ba kayo, class? Magaling dahil handa na kayo. Ang ating panibagong paksang tatalakayin ay tungkol sa 6 na makrong kasanayang pangwika. Alam niyo ba kung ano-ano ang mga 6 na makrong kasanayang pangwika? Pero bago ang lahat, ay atin munang ilahad kung ano nga ba ang kahulugan kapag sinasabi nating makrong kasanayang pangwika. May ideya ba kayo? Magaling! Kapag sinabi nating makrong kasanayang pangwika, ito ang nagbibigay sa atin ng pundasyon o sa mga mag-aaral para matuto sa isang mikrong kasanayan. Ito ang siyang pangkalahatang kakayahan na kung saan ay tayo ay natututo, nag-iisip at nakikipag-ugnayan sa mundo. Diba? Napakahalaga talaga ng makrong kasanayan sa atin bilang isang estudyante. Ngayon, naintindihan niyo lamang ba kung ano ang ibig sabihin ng makrong kasanayan, class? Magaling! Dahil naintindihan niyo lamang ay tutungo na tayo sa 6 na makrong kasanayan. Sino ba dito ang gustong maglahad? Ang 6 na makrong kasanayan ay ang pakikinig, pagbabasa, pagsusulat, pagsasalita, panonood at ang panghuling makrong kasanayan, class, ay ang pananaliksik. Ang una nating tatalakayin ngayong araw na ito ay ang pakikinig. At ang pakikinig ay isang mahalagang kasanayan na kung saan ang pakikinig ay nakakakuha tayo na o natututo tayo na makakuha ng mga impormasyon at dahil sa pakikinig, class, ay nadadagdagan ang ating mga kaalaman. Halimbawa ng pakikinig ay meron ditong isang estudyante o meron ditong isang estudyanteng guro na kung saan siya ay nagpapakita ng turo at bilang isang estudyante, ikaw ay may natututunan sa kanyang idinidiska dito sa harapan. At alam niyo ba, class, na ang pakikinig ay may 2 uri. Ang 2 uri ng pakikinig ay ang aktibong pakikinig at ang pangalawang uri ng pakikinig ay ang pasibong pakikinig. Talakayin natin kung ano ang unang uri ng pakikinig. Ito ay ang pasibong pakikinig. Kapag sinabi natin pasibong pakikinig, ito ay ikaw lamang ay nakaupo at hindi ka nakikilahok sa tagamensahe. Halimbawa, ang iyong guro ay dito. Nagdidiskasyon siya tungkol sa mga leksyon at ikaw isang estudyante, ikaw lamang ay nakaupo dahil bagkus gusto mo talagang mapailalim or makinig ng maayos nang hindi nakikipag-sagutan o nakikipag-interaksyon sa iyong guro. At halintulad naman ito sa aktibong pakikinig. Ang aktibong pakikinig ay nanggaling sa salitang aktibo. Kaya ito ay tinatawag na aktibong pakikinig dahil ikaw ay aktibong nakikilahok sa inyong mga leksyon o sa kung ano pa man. Halimbawa, ang tagapaminsahe ay nagtatanong sa iyo kung bakit nga ba mahalaga na mapahalagahan ang 6 na makrong kasanayan. Siyempre, kapag sinasabi nating aktibong pakikinig, ikaw ay nakikipag-interaksyon sa kanya, nakikipagsagutan kung ano ang itinatanong niya. Naintindihan niyo lamang ba, class, kung ano ang pinagkaiba sa aktibong pakikinig at sa pasibong pakikinig? Kapag sinabi natin pasibong pakikinig, hindi ka nakikilahok. At kapag sinabi naman natin aktibong pakikinig, ikaw ay aktibong nakikilahok. Naintindihan niyo lamang ba? Magaling din, naintindihan niyo lamang ay tumungo na tayo sa pangalawang makrong kasanayang pangwika. Ito ay ang pagbasa. At ang pagbabasa ay napakahalagang kasanayan na kung saan sa pagbabasa ay meron kang natututunan. At ang pagbabasa ay may 2 katangian at ang pagbabasa rin naman ay may 2 uri. Una, ating ilahad kung ano ang 2 uri ng pagbabasa. Ang 2 uri ng pagbabasa ay maaari kang magbasa o magbasa ng akademiko. At pangalawa naman ay ang pagbabasa para malibang. Talakayin natin ang unang uri ng pagbabasa.
Ito ay ang pagbabasang akademiko. Kapag sinabi nating pagbabasang akademiko, ikaw talaga ay nagbabasa dahil gusto mo meron kang malalaman doon sa ibinabasa mo. At ito naman ay halintulad sa pagbabasang para malibang. Halimbawa, gusto mong basahin ang Wattpad. Pamilyar ba kayo sa Wattpad? Kapag kayo ay bumabasa ng mga love story sa Wattpad, kayo ay nalilibang. At ito ay magkahalintulad sa pagbabasa akademiko, katulad lamang ng bumabasa ka ng isang sanaysay. Yan ay isang halimbawa lamang ng pagbabasang akademiko. At ang dalawang katangian naman ng pagbabasa ay ang tahimik na pagbabasa at ang malakas na pagbabasa. At ang tahimik na pagbabasa naman, class, ay dito natin ginagamit lamang ang ating isipan at ang mata sa pagbabasa. Halimbawa, class, ay pumunta ka sa isang library at ikaw ay nagbabasa doon. Siyempre, ang ginagamit mo lamang ay ang iyong mata at isipan. Hindi mo na ito binibigkas kung ano ang salita o bawat saltik ng dila, hindi mo ito binibigkas, class. Kasi isa sa mga alintuntunin doon sa library ay ang maging tahimik. At magkaiba ito sa malakas na pagbabasa. Kasi ang malakas na pagbabasa, halimbawa, class, ay sinabihan ka ng iyong guro na, Ana, maaari mo bang basahin ng malakas ang nasa blackboard? Tapos si Ana nagsabi na, si Ana ay maganda. Yan yung binabasa mo ng malakas para marinig ng kapwa mo estudyante kung ano ang ibinabasa mo. Ngayon, naintindihan nyo lamang ba ang dalawang uri at ang dalawang katangian ng pagbabasa, class? Ano nga ulit ang dalawang uri? Ang dalawang uri ng pagbabasa ay ang pagbabasang akademiko at pagbabasa para malibang. At ang dalawang katangian naman ng pagbabasa ay tahimik na pagbabasa at malakas na pagbabasa. Naintindihan nyo lamang ba? Magaling din naintindihan nyo lamang ay tumungo na tayo sa ang ikatlong makrong kasanayan. Ito ay ang pagsusulat. Mahalaga ba ang pagsusulat bilang isang estudyante, class? Tama! Napakahalaga ng pagsusulat bilang isang estudyante dahil sa pamamagitan ng pagsusulat na ilalagay mo ang iyong mga saloobin, mga pananaw, at iyong damdamin. At sa pagsusulat, class, ito ay may dalawang uri. Maaari kang magsulat para malibang at maaari ka namang magsulat dahil kinakailangan o pagsusulat para sa akademiko. Ngayon, class, ay talakayin natin kung ano nga ba ang halimbawa o ibig sabihin kapag sinasabing ito ay ang pagsusulat para malibang. Halimbawa, class, ay nakita mo ang iyong crush. At inilalagay mo ito sa tinatawag nating diary. Yan ay ang pagsusulat para malibang kasi habang ikaw ay nagsusulat, ikaw ay masaya habang nagsusulat. At ito naman ay magkaiba sa pagsusulat na akademiko kasi halimbawa ng pagsusulat na akademiko, halimbawa ito ay mga sanaysay, thesis, dula, tula, at marami pang iba. Ngayon, naintindihan niyo lamang ba ang pinagkaiba ng pagsusulat para malibang at ang pagsusulat para sa akademiko? Naintindihan niyo lang ba? Wala na bang katanungan? Magaling at naintindihan niyo lamang. Sige, ano nga ulit ang unang makrong kasanayan? Ito ay ang pakikinig. At ang pangalawa naman ay ang pagbasa. At ang pangatlo ay ang pagsulat. Dahil naintindihan niyo lamang ang tatlo, ay tumungo na tayo sa pang-apat. Ngayon, class, ang pang-apat na makrong kasanayan ay ang class, may idea ba kayo kung ano ulit ang pang-apat? Ito ay ang pagsasalita. At ang pagsasalita, class, ay napakahalaga bagkus dito mo may sasabi o mapapahayag ang kung ano ang mga pananaw mo, kung ano ang mga mithiin mo, at higit sa lahat, ang pagsasalita, class, ay napakapangyarihan. Na kung saan ay kinakailangan yung maging maingat sa pagsasalita dahil isang saltik ng dila mo, maaaring ikaw ay makasakit ng ibang tao. Kung kayo ay magsasalita, dapat isaisip puso nyo lamang o nyo muna na mahalaga ba o kinakailangan ko ba itong sabihin o maaari namang hindi ko ito sabihin.
Yan ang pinagkaiba ng pagsasalita sa pagsusulat. Kasi kapag tayo ay nagsusulat, maaari nating ma-revise doon, ma-review pa natin kung tama ba ang ating isinulat. At hindi ito katulad sa pagsasalita, class. Dahil kapag nasalita mo na ang isang bagay o isang salita, hindi mo na ito mababawi. At ang pagsasalita, class, ay may dalawang uri. Ito ay ang pagsasalitang formal at ang pagsasalitang hindi formal. At ang halimbawa ng pagsasalitang formal, class, ay halimbawa, mayroon kayong mga dula, o debate. Gumagamit ka ng mga salitang formal doon kasi kinakailangan tayong maging formal, lalo-lalo na kapag ito ay debate. Diba, class, kapag tayo ay may debate o mayroon tayong mga ulat, ginagamitan natin ito ng mga wastong mga salita o mga parumal na salita na kung saan ay ang pagsasalita mo ay meron talagang makakatotohanan. At ang pagsasalitang formal naman, class, ay ginagamitan ng po, opo, at marami pang iba. Ngayon, class, naintindihan niyo lamang ba kung ano ang pagsasalitang formal? Magaling, ngayon tumungo na tayo sa pagsasalitang hindi formal. May idea ba kayo kung ano ang pagsasalitang hindi formal? Magaling kapag sinasabi nating pasalitang hindi formal, ito yung nakikipag-usap tayo sa ating mga kaibigan. Diba kapag nakikipag-usap tayo sa ating mga kaibigan, dito tayo, halimbawa, oy, pre, ganun yan. Hindi ito formal kasi gumagamit tayo ng mga hindi. Or ito ay uy. Formal ba ang uy? Di ba hindi formal ang uy? Kaya ito ay tinatawag na pagsasalitang hindi formal. Ito yung nakikipag-usap tayo sa mga kaibigan natin o sa ating mga kapwa estudyante na kung saan ay hindi tayo gumagamit ng mga formal o wastong mga salita. Hindi ito katulad sa pagsasalitang formal na ginagamit sa sanaysay, debate, at marami pang iba. Ngayon, naintindihan niyo lamang ba kung ano ang dalawang uri ng pagsasalita? Ano nga ulit yung class? Pagsasalitang formal at pagsasalitang hindi formal. Dahil naintindihan niyo lamang ang pagsasalitang formal at di formal, ay tumungo na tayo sa panglimang makrong kasanayan. Alam niyo ba kung ano ang panglimang makrong kasanayan, class? Tama, ito ay ang panunood. At ang panunood, class, ito ay isang mahalagang kasanayan na kung saan kapag tayo ay nanonood, ay meron tayong nakukuha, nadadagdagan ng ating mga kaalaman, at nakakapulot tayo ng magagandang impormasyon. At ang panunood, class, ay may tatlong uri. Ang unang uri ng panunood, class, ito ay ang panunood ng akademiko. At ang pangalawang uri naman, class, ay ang panunood para malibang. At ang panghuling uri ng panunood, class, ay ang panunood para malutas ang problema. Sige, ano nga ulit ang tatlong uri ng panunood? Ito ay ang panunood para sa akademiko. Pangalawa naman ay panunood para malibang, at ang panghuli ay ang panunood para maglutas ng problema. At kapag sinabi nating talakayin na natin ang unang uri ng panunood, ito ay ang panunood para, ano nga ulit yung class? Panunood para sa akademiko. Halimbawa, class, ay merong programa dito na kung saan ang programang ito ay meron silang isang dula na kung saan ito ay nagpapakita kung bakit mahalaga na mapahalagahan o gamitin ang wika. So bilang isang estudyante, pupunta ka doon, manunood ka para sa akademiko na kung saan habang ikaw ay nanonood, ikaw ay merong natututunan at nadadagdagan pa ang iyong mga impormasyon na kung saan dapat pala narinig mo doon o napanood mo na dapat palang mapahalagaan ng wika at tangkilikin ang sariling atin. Mahalaga na gamitin ang wikang Tagalog kasi nga ang wikang Tagalog ang siya nagpapakitang tayo ay mga Pilipino at mahal mo ang pagiging isang Pilipino. Kaya
dahil sa panunood, ikaw ay may natutuklasang mga impormasyon na hindi mo pa alam noon. Kung gayon, naiintindihan nyo lamang ba kung ano ang ibig sabihin ng panunood para sa akademiko class? Magaling! Lagi niyong tandaan kapag kayo ay nanonood ng akademiko or kapag ito ay tinatawag na panunood para sa akademiko, dito mo meron kang natutuklasan o dito mo nalalaman ang mga bagay-bagay na hindi mo pa alam noon. Naintindihan niyo lamang ba, class? Magaling! Dahil naintindihan niyo lamang ay tumuho na tayo sa pangalawang uri ng panunood. Ito ay ang panunood para malibang. At ang panunood para malibang, alam kong nagawa o naranasan nyo na ito lahat. Halimbawa, class, ay wala kayong pasok at gusto mong malibang at gusto mong panoorin ang iyong paboritong teleserye. Siyempre, kapag tayo ay nanonood ng paborito nating teleserye, tayo ay nalilibang. Tayo ay nasisiyahan kasi nga ito ay ang ating paborito. Kaya, yan ay masasabi natin na panunood para malibang. Kasi meron naman tayong natutunan dyan at saka meron pa tayong sinasabing tayo ay nalilibang. Kaya napakahalaga talaga na manood tayo upang masanay ang ating mga utak at ating mga puso sa panunood. Ngayon, naiintindihan nyo lamang ba, class, kung ano ang ibig sabihin ng panunood para malibang? Magaling, dahil naiintindihan nyo lamang ay tumuho na tayo sa panghuling uri ng panunood. Ito ay ang panunood para maglutas ng problema. At ang panunood para maglutas ng problema ay ito lamang ay magkaugnay sa unang uri ng panunood. Diba? Ang unang uri ng panunood, ito ay ang panunood para sa akademiko at ang panghuling uri ay ang panunood para maglutas ng problema. Halimbawa, class, ay gusto mo talagang alamin kung bakit ginagamit ang 6 na makrong kasanayan. Ikaw ay gusto mo talagang makunan ng impormasyon kung bakit talaga mahalaga na gamitin natin ang 6 na makrong kasanayan. Kapag sinasabi nating panunood para maglutas ng problema, ay isang halimbawa nito ay kapag sa mga debate. Di ba kapag may debate, merong isang problema na kung saan ang isang pangkat ay sasang-ayon at ang isang pangkat naman o ang kabilang pangkat naman ay hindi sasang-ayon. Halimbawa, ang problema na kinakailangan ng solusyonan ay bakit mahalaga ba na dapat pahalagan o gamitin ang 6 na makrong kasanayan. At ang sa isang pangkat ay sa kanila ay nakuha yung sang-ayon at dito naman ay hindi sang-ayon. At pumunta ka roon para malutas ang problema mo. At doon natuklasan mo na mahalaga pala talaga na gamitin ang 6 na makrong kasanayan pagkus ito ang nagbibigay ng pundasyon sa mga mag-aaral para matuto sa isang makrong kasanayan. At ito pala, natuklasan mo na ang makrong kasanayan o ang 6 na makrong kasanayan, dito mo makikita ang pagkalahatang kakayahan na kung saan tayo ay natututo, nag-iisip, at meron tayong o nakikipag-ugnayan na pala tayo sa mundo. Kung gayon, doon o kapag nagkakapunta ka ng isang debate, doon pala malulutas, nang dahil sa panunood ay malulutas ang mga kinakailangan mong tuklasin. Ngayon, naintindihan nyo lamang ba kung ano ang 3 uri ng panunood? Ano nga ulit yung class? Panunood para sa akademiko. At ang pangalawa, panunood para malibang. At ang pangatlo ay panunood para maglutas ng problema. Naintindihan niyo lamang ba? Ngayon, dahil tapos na tayo sa pang-5 makrong kasanayan, ano nga ulit ang una? Pakikinig. Ano naman ang pangalawa? Pagbasa. Ano naman ang pangatlo? Pagsulat. At ano naman ang pang-4? Pagsasalita. At ang pang-5 ay ang panunood. Magaling, class, kayo pala ay nakikinig sa akin. At ngayon ay talakayin na natin ang pang-6 o ang panghuling makrong kasanayan. Ito ay ang pananaliksik. Alam niyo ba kung ano ang pananaliksik, class? Magaling! Ang pananaliksik ay dito tayo nangangalap ng mga datos o
o impormasyon. At sa pananaliksik class ay nalulutas rin ang mga problema mo at nadadagdagan rin ang mga kaalaman mo nang dahil sa pananaliksik. Diba nung tayo pa ay nasa senior high school ay naranasan nating magsaliksik? Tama ba ako, class? Tama ako. Noong senior high school pa tayo ay naranasan po natin ang magsaliksik na kung saan dahil sa pagsasaliksik ay meron tayong natutuklasan ng mga bagay-bagay na hindi pa natin alam. Halimbawa, class, ang title ng pananaliksik ninyo ay Mahalaga ba na gamitin ang 6 na makrong kasanayan? At doon natuklasan mo na dahil sa pananaliksik, natuklasan mo na mahalaga pala talaga ang paggamit o ang pagpapahalaga ng makrong kasanayan bilang isang estudyante. Nang dahil sa pangangalap mo ng datos o ginamitan mo ito ng qualitative research, kapag sinabi natin qualitative research, ito ay yung nag-i-interview ka sa personal sa mga responde mo. At kapag sinabi naman natin quantitative research, dito natin nalalaman kung ilang bilang ba ang sang-ayon na dapat mapahalagahan ang makrong kasanayan. Yun ang pinagkaiba sa qualitative research at sa quantitative research sa Ingles. Ngayon, naintindihan nyo lamang ba kung ano ang pananaliksik? Ito ay ang nangangalap ka ng datos. At ngayon, class, ang pananaliksik pala ay may 2 uri. Ang unang uri ng pananaliksik, ito ay ang pangunahing pananaliksik. At ang pangalawang uri ng pananaliksik, class, ay ang pangalawang pananaliksik. At ngayon, talakayin natin ang unang uri ng pananaliksik. Ito ay ang tinatawag na pangunahing pananaliksik. Kapag sinabi natin, class, na pangunahing pananaliksik, ito ay marami ka talagang gagastusin o marami kang makukuhang impormasyon na kung saan ang impormasyon ay makatotohanan. Kasi ito ay tinatawag na pangunahing pananaliksik. Naintindihan niyo lamang ba? Ang kapag sinabi natin pangunahing pananaliksik, dito ay ikaw talaga ang nag-i-interview o pangunahing pananaliksik ay marami kang nakukuhang impormasyon na wasto at makatotohanan. At kapag sinabi nating pangalawang pananaliksik, dito mo masasabi na ang pangalawang pananaliksik pala, ito ay mas mura. At hindi natin masasabi na ito ba ay makatotohanan, maaaring makatotohanan ito, pero hindi tiyak o hindi buo ang mga impormasyon ng iyong pagsasaliksik. Naintindihan nyo lamang ba, class, kung ano ang pananaliksik, class? Magaling! Ano nga ulit ang pananaliksik? Ito ay ang nangangalap ka ng datos, nadadagdagan ang mga impormasyon, at nalulutas ang mga problema mo dahil sa pananaliksik, nalulutasan ang problema mo kasi meron kang natutuklasan ng mga bagong impormasyon nang dahil sa pag-interview, pagsusurvey, at marami pang iba. At ano nga ulit ang uri ng pananaliksik? Noong nasa secondary pa tayo, ito ay ang qualitative research o quantitative research kung sa Ingles. At meron namang pangunahing pananaliksik at ang pangalawang pananaliksik. Naintindihan niyo lamang ba, class, kung ano ang pananaliksik? Dahil naintindihan niyo lamang ay banggitin natin ulit ang 6 na makrong kasanayang pangwika. Una ay pakikinig, pangalawa ay pagbasa, pangatlo ay pagsulat, pang-4 ay pagsasalita, pang-5 ay panunood, at ang panghuling makrong kasanayan ay ang pananaliksik. Ngayon, dahil naintindihan nyo lang ang pananaliksik, nais kong magamit ninyo sa pang-araw-araw ang makrong kasanayang pangwika at pahalagahan ito bilang isang estudyante, class. Dahil ang makrong kasanayan, laging pakatatandaan na ang makrong kasanayan, ito ang siyang nagbibigay ng pundasyon sa pagkatuto bilang isang mag-aaral. Dahil sa makrong kasanayang pangwika, tayo o ito ay isang nagbibigay ng pangkalahatang kakayahan para mag-isip, matuto at makipag-ugnayan sa ibang tao. Ngayon, gagamitin
Gagamitin nyo ba o papahalagahan ang 6 na makrong kasanayan? Magaling class! Maraming salamat at naway meron kayong natutunan sa aking diskusyon ngayong araw. Sa muli, ako si Binibining Joyce Viray, nakasalukuyang nag-aaral sa Norso Mabinay Campus ng Bachelor of Secondary Education, major in Filipino, na nagsasabing, wag o dapat pahalagahan ang ating 6 na makrong kasanayan. Paalam, class! Bye!